Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay araw ng Lunes at August 4 na. Ang bilis ng araw mga kababayan. Magandang umaga po, magandang hapon sa lahat ng mga kababayan po natin. Magandang gabi. Kung nasa saan man pong kayong panig ng mundo, hello po sa mga kababayan po natin dyan. At binabati ko po pala ng mga maligayang kaarawan ang lahat ng charity viewers natin, followers na nagsiselebrate po ng kanilang birthday ngayong araw. Shoutout po and happy birthday sa inyong lahat. And magpapasalamat lang ako sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Thank you for being number 1 po sa inyong mga puso. Pure Charity, ang Pugong Biyahero. Marami pong salamat. At hello po pala muna kay Tita Pibilab na nasa sa US. Magandang umaga sa iyo dyan, Tita. Ayan, so ngayon nandito tayo ngayon nga ulit sa PBT Mouse at mag-a-update lamang kami sa inyo ng mga nangyayari dito dahil mayroon naman po ulit tayong pinapagawa pa at yun nga hindi pa tapos ang Pugong Biyahero House o ang PBT House. So medyo matatagalan pa yata ang ating ribbon cutting. Alam kong naiinip na kayo sa ribbon cutting and I know na excited din kayo. Of course ako excited din, kaya lang medyo marami pa pong gagawin dito sa bahay. Marami pang kailangan tapusin and ayoko naman na magri-ribbon cutting tayo tapos hindi pa tapos lahat. Ayoko po ng ganun. Gusto ko pag nag-ribbon cutting in the house blessing ay wala nang natitirang gagawin. No? As in wala nang gagawin. Ano po? So ngayon mag-a-update ako sa inyo ng mga bagong ginagawa po rito sa PBT House. Kung mapapansin ninyo, ang ganda ng reflection ng mirror. It's a kulay green. Ayan o. Kulay green po yung reflection ng sliding window at saka po nundo. So ayun, so simulan natin dito sa gilid at kung mapapansin nyo ay gumanda na din at nalagyan na ng pintura itong dito sa side na to. Kaya lang hindi pa simentado yung dito sa baba. Ito na lang yung hindi pa nasisemento at lalagyan ng hagdanan. Kung mapapansin nyo ay may mga ganyan na. So gagawan po nila yan. And dito sa side na to ay lalagyan ko po dyan ng parang canopy. Yung transparent or something like yung pure polycarbonate para mas maganda pong tingnan. Dim yung pagkakulay dito sa side na to kasi kapag po umuulan, pumapasok yung tubig doon. And na-notice namin nung mga last week nagtubig doon sa loob, kaya mas maganda. Mayroon po siya dyang maliit lang na bubong hanggang doon. Mapapansin nyo dyan, may gripo kasi dyan na pwede naming like for example mag-washing ka or something like ganun. Ayan, so kaya po ganun yung gagawin ko dyan. Ayan, and ito yung halaman na kinuha ko at ayan, sana'y mabuhay na rin siya. So dito kasi sa side na to mga kababayan, yung hagdanan na to ay tataniman ko po ito dito ng maliliit na bamboo or yung kawayan. Ayan. So ila-landscape na lang natin dyan. Okay, and dito naman sa part na to ay ito, natapos na nila nung Sabado, nalagyan na ng railings itong may hagdan. Ayan, at ito ay bukas ay sisimulan na rin yung pagkakabit ng tiles dyan, na ayusan na nila yan dahil mayroon pong ginagawa ngayon ulit dito sa PBT House. Yung railings na to mga kababayan ay gagawin po yung napakaganda. Ayan, yan po ay kukulayan, no? Nandiyan yung ating mga pintor. Kukulayan po yan ng wood style din para mag-match po dyan sa bahay. Ang gagawin po natin dito sa terrace, so yung bakal dito sa terrace at saka po dun sa hagdan, mamaya pakita ko sa inyo, ay gawin po natin siyang wood style din. Yung ganito po ang kanyang magiging itsura para mag-match po doon sa buong bahay. Kaya yan po, sinisimulan na po na masilyahin kasi medyo matagal po itong prosesong ito. At sabi nga po natin Peter ay mga 2 weeks bago po matapos. Pero sa akin ay ayos lang naman yon kung 2 weeks. Ang importante, maging maayos ang pagtatrabaho, maganda ang kalalabasan, at makikita natin na talagang satisfied tayo sa kanilang trabaho. At kasabay din po niyan ay pinipinturahan na yung door jamb at yung pinto, yung mga pinto natin dito para mas maging maganda po. Kasi kung mapapansin nyo dito sa mga video natin na hindi pa nababarnisan yung pinto, ganyan po ang itsura.
Pero ito yung finished product niya, pakita ko po sa inyo. So yan, ito po yung kanyang naging itsura. So mas na-enhance lang yung kulay niya, kumintab, at nagmukha talagang napakaganda. Kaya ganito po muna ang itsura ng ating main door, may mga dyaryo dahil po yan sa gagawing pagbabarnish po sa mga pinto at sa door jamb. At dumating na nga rin pala ngayong araw ang magkakabit po ng blinds dito po sa BB House. At sinisimulan na nga pala nilang ikabit ang blinds sa aking napili. Ito po yung kulay brown para mag-match doon sa kulay ng ating bintana. Napilitan na nga pala akong magpakabit at humanap ng company na nagkakabit ng mga blinds dahil yung in-order ko po online ay hindi naman maganda. Nang dumating dito ay talagang hindi napakanipis lamang nung kanyang tela at yung bakal ay talagang hindi tatagal. Kaya nung mahanap po sila, ay talaga namang nakipag-deal na ako at kahit mahal ay okay lang naman. Importante ay matibay at napakabilis lamang nilang kausap. Nang ako ay makapag-message, ang bilis nilang sumagot at kinabukasan ay nandito na sila para makapagsukat. Nag-antay lamang ako ng ilang araw at ngayon nandito na sila para mag-install. Lahat nga pala ng bintana ay lalagyan natin ng blinds maging yun sa kwarto, sa kusina at dito sa salas. At sa mga magtatanong kung saan ako naka-order ng ganitong klaseng blinds dito sa Davao, ilalagay ko po dito sa screen para kayo na mismo ang kumontak sa kanila. Sabihin nyo na lamang na nakita ninyo ang kanilang mga gawa kay Pukong Biyahero. Malay nyo, mabigyan kayo ng discount. Kasi yan, sobrang dami po ng saging dito. Yung alam nyo yung mga saging, yan pagsabay-sabay na munga, hindi ko rin mauubos. Ipamimigay natin. Kahapon, no isang araw, nanguha kami at nilupak namin yung iba. Nandito pa yung iba kasi ang daming langgam. Ayan, tatanggalan ko mamaya. Yung iba mahihinog na. Pwede na siyang lutuin. Ayan o, diba? Mamaya lulutuin ko yung saging. Tapos, hindi ko pa alam kung hanggang kailan talaga matatapos. Yung ilalim po ganito yung itsura dito. Ayan. Pero pipinturahan pa po yung ilalim. And dito sa side na to, tataniman ko po yan dyan ng kawayan. Ayan. Para gumanda. Yung iba, pakaisipin nyo po sobrang tarik nga. Pero hindi po dito na, hindi po siya talaga landslide din. Sobrang matigas yung lupa. Ayan. And dito, tataniman ko po yan ng, habang nandyan yung mga saging, hindi ko muna yun sila papatayin. Dahil, napapakinabangan natin. Tapos tataniman po yun ng mga durian. Ayan. Kasi yung durian yung pinaka main source din ng income ng mga tao dito. Mga magsasaka. Marami po kasing durianan dito sa Davao. At talagang mga farmers ay din kumikita. So, siguro sa tamang panahon, ayan, mapapakinabangan din natin yung mga durian na itanim natin dyan. So, may mga nabibili naman na ready na naitanim. So, yan, itatanim natin dyan. At sayang kasi yung lupa para mapakinabangan natin. So, mapapansin yung mga brown na yung mga kuwan. Ayan, mga brown na yung mga damo dyan kasi nisprayan nung nakaraan. So, si Junjun, siya yung mag-aasikaso po dyan. Naging caretaker natin kasi mahirap naman po pag wala kaming mag-aasikaso. Yan, yung tinanim kong pinya, yan, nabuhay na siya. Ayan, oh. And may malunggay, ayan. Oh, hindi pa kami makapagtanim talaga ng gusto kasi gusto ko munang tapusin dito
para bago malinis ito. Yan, nilinisin natin. Kaya sobrang makalat pa rin talaga. Oh. Naririndi ako sa kalat sa kalat, pero tayo magawa eh. Ganun talaga. And dito sa labas, isang papadiran ko pa ito eh. Sobrang lawak po ng space natin. Eh, parang ibang lupa din magamit, napapakinabangan. Yan dito. Yan po ay papadiran pa hanggang dun. Tapos may parking tayo dyan. Oh. Ganun po siya kalawak. Nasa 2,000 something square meter yung lupa. So malaki talaga. Actually yung space na gagalawan ko dito talagang malaki. Kaya kita nyo dito, ang lawak. So dito sa place na to, nandiyan na yung mga garden na handa natin. So hopefully bukas ay makapag-start na ulit sila either dyan. Makapag-tiles na dyan sa hagdan. Dahil gagawin na po yung railings nga dyan. Ang dami pa. Ito to, ila-landscape. Sobrang dami ko pang gagawin. And I hope na umabot tayo sa December. Abot kaya tayo sa December mga kababayan. Sa tingin ninyo, abot kaya tayo. Mamaya hindi tayo makapag-ribbon cutting ng October. Or sa tingin nyo September, malabo pa mga kababayan. As in malabo pa. Gusto ko kasi makita nyo ito na talagang fully furnished na lahat. Wala na akong iisipin, wala na akong iintindihin. Ganon. O, yung mga badyang na tinanim natin, andyan na. Iba't ibang uri ng badyang. Ito yung mga pakpaklawin o bird's nest. Kung tawagin, buhay na din. May mga nagtatanong, yung mga kinuha daw ni Eddie ng mga pakpaklawin o bird nest na itanim na daw namin. Eto na, actually na itanim na siya. So, ginupit-gupit ko lang muna. Ayan, ginupit-gupit ko actually. Dahil nung dumating po dito, nung kinuha namin kay Eddie ay medyo nangalanta na, hindi agad na itanim. Kaya, ayan. Oh. Pero hopefully ay mabuhay po. Pero so far, yung ganito naman, mabubuhay. Yung iba nandyan na sa puno. Ayan, tinanim na dyan. Sana umulan ulit para ma-refresh sila. At na maulanan. Ganon. O, ayan. Oh. Ay, grabe. Ang dami pa natin gagawin. Kakabitan ko pa po dito ng solar. Ayan o. Diyan lalagyan pa natin ng mga poste ng solar. Mayroon na akong solar na order sa PB Team Solar. Yun nilang ikakabit. Yung badyang dito buhay na. Ayun, pakita ko dito. Ito na lang yung medyo magulo pa dito sa ilalim. Kailangan din tapusin itong bodega. Ayan o. Ayan. Magulo pa talaga dito. Ayan. Yan na lang naman. So hopefully matapos na to. Napinturahan na rin dito sa gilid. Ayan o. Yan, isisimentohin pa po yan. And ito na yung steel matting. Nakakabit yan sa bodega natin. Ayan o. At meron pa akong ano pala, may dadagdag ako na abangan nyo rin dito sa PB House. Ito sabihin ko sa inyo. Yan. So on this side, I'm planning na maglagay tayo ng pool. No worries yung mga paslope. Yan, maraming gumagawa ng mga pool na gano'n, yung mga paslope na ganito. Basta matibay lang. Dito I'm planning maglagay ng pool. Para pag nito yung family, okay, marirelax sila. And maglalagay tayo dito ng nakahang na net na duyan. Doon sana namin plan before, kaya lang sobrang taas na. So dito na lang pag ganun siya. Yan yung parang nasa Bali. Yan yung nasa screen nyo po. Ganun po magiging itsura niya nakahang. Para paghapon, malamig dito, sobrang nakaka-relax. So habang nag-e-edit ako, nakatanaw ako dyan, mas nare-relax po ako. So yun yung mga plan natin dito. So balik muna ulit tayo dun sa taas. So ayan. At nakabit na nga po yung mga blinds. Ayan, tinaas ko muna. So tinaas ko na rin siya dito muna. Para maliwala. So yung blinds kasi, gagamitin lang namin yan kapag araw. Kasi yung sunrise po ay dito. So nag-start yung sikat ng araw around 5:30 hanggang 11. So medyo yung araw tirik dito. Or mga before 11, mainit na dito. So para hindi masyadong mainit dito sa loob, kaya nilagyan natin ng blinds. But hindi naman siya
apekto po sa view kasi kita pa rin naman sa dun sa glass. And yung sa taas, yun yung ganyan. Inopen lang natin ganyan para maganda pa rin siyang tingnan at the same time. Parang naging disenyo na lang. Kaya lang, mayroon lang ako dito ang problema. Alam nyo po, in the morning, pag umaga, mayroong isang matigas na ulo na ibon. Ayan, every morning, nandyan po siya. Enjoy na enjoy siya sa pananalamin dyan. Mga kinakalamot yan, may mga ipot na. Nag-iisang ibon lang yon. Pabalik-balik siya dyan. Magsisimula siya ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 siya dyan. Hindi ko po alam bakit ganun siya. Siya lang yung ibon na yun. Nag-iisa lang yon. Matigas yung ulo. Ayan. Nung unang gabi, napansin ko na siya. Nandyan siya. Noong unang gabing tulog namin nung in the morning, nagising ako kasi bigla niyang ginaganon yung pinto, yung bintana. Tapos, hindi niya alam, bigla akong binuksan, nakapasok siya sa loob. So, mahulihin ko sana pero pinakawalan pa rin namin. Pero matigas yung ulo niya, every morning nandyan po siya, ipot siya ng ipot. Siya lang po yun. Ayan, natin niya. Kailangan natin tanggalin yan kasi yan, magiging mancha yan dyan. Kaya kailangan na natin agad yan tanggalin. So yan, binabangga niya lang yan. Hindi ko maintindihan sa kanya. Kaya, ay paano kasi yung reflection? Siguro tuwan-tuwa siya kapag nakikita niya. Ayun. Kaya ang para masaway siya, pag lalagyan ko muna na siya ng harang. Ayan, hanggang sa masanayan niyang wala na siyang papapang. Kasi baka mamaya mabasag kagaganan niya. Pero maliit lang naman po yung ipon. Ayun, tinan niyo, may mga ipot na. Tuwan-tuwa kasi siya. Nakita niyo siguro ang reflection. So, ganun. Kaya po, palagi siyang nandiyan. Yan. Ito nga palang halaman na ito ay galing nga yung kay Ralph. Kinuha lang dun sa kanila. Inilagay ko sa tubig. Ayan siya. Ayan. So, bawat kwento, or bawat halaman, ay may kwento po dito. Yung mga halaman na ating naririto. At pasensya na kayo. Makalat pa ulit sa ngayon dahil ang dami po pong ginagawa. Hindi ko pa mabuksan ang ating sofa dahil sa maalikabok pa. Dami pa pong gagawin. Yung mga pinto dyan at sa kwarto. Ayan, sobrang dami pa pong gagawin. Medyo nakaka-stress na. Pero pasasaan ba at matatapos na din. So, yun lang po, Ayan. At dito sa baba ay nagluluto po sila Jason. At pasensya na kayo dito ulit sa dyaryo. Yan ay gawa ng yun nga po ay pinapakinis. At ilang araw na lang po uuwi na itong mga ito. Counting the days. Subscribe niyo po ang kanyang YouTube channel. Yes, TV. Toots Official. At Toots Official po. Ayan, meron po siyang interview kay Madam. Ayan, yung part 1. May part 2 pa. Sino susunod mong interviewin? Si Peking Bombay pag nakapunta tayo sa mission. Of course, Peter Paul and PB Panday. And the one and the only Gulong Viajero himself. Ayan, kailan nga uwi nyo? Friday. Ayan, Friday na. Okay, nagluluto po kami ng aming pananghalian. Tinola. So, kunting tiyagaan na lang. Sorry, maalikala, maalikabok. Ayan, pinagtsatsagaan na lang po muna namin ang bawat sulok ng bahay. Para lang po kami maging komportable. Ayan, Pero, kunti na lang din naman. At ito na lang din. Ayan. Nakakainip. Ay, hopefully matapos na. Alam niyo mga gamit namin, nakaganto na lang. Yan, nakaganyan muna. Ang lamesa, nakabalot ng plastic para hindi magkaalikabok. Dito sa side na to, ayan, nalagyan pa yun ng cabinet. Glass cabinet. Wala pa po kaming gas. Wala pa po kaming lutuan, kaya ang gamit namin ay rice cooker at saka electric muna ang gamit namin. Yun muna ang aming gamit sa pagluluto.
Pati po ang aming mga tubig, magastos naman sa tubig. Binibili namin. Ang dami na nating galon. Masalamat na lang, thank you kay Ralph and wife at sa kanyang pamangkin. Nag-grocery sila kahapon kaya meron po kami pagkain. Ayan ang aming pagkain nga. Ang dami. Kailangan po kasing mag-stock dito ng pagkain. Dahil kapag wala kaming stocks, malayo po ang bilihan. Kasi nga nasa bundok po kami. Wala po kaming kakainin. Magugutom po silang lahat. Hindi pwedeng mangyari yan. Mawawala po ng gana ang lahat pag walang pagkain. So, grabe, ang dami pa pong gagawin. Yung isip ko, sobrang dami pa natin iisa-isahin. Itong labas, naririndi pa ako dito sa labas. Kasi hindi ko pa yan ma-landscape. Kasi kailangan matapos. Ngayon absent sila Peter Paul, wala din. Absent din sila mga panday natin. Ang narito lang yung mga pintor. So hopefully hindi naman na umabot to ng December. Yan, para matapos na natin ang lahat ng mga kailangang tapusin. Ayun. Hi. So hinga ka na lang ng malalim. Ay hopefully nga ay matapos na po ito. So yun lang yung may update natin dito mga kababayan sa PP Team House. So maraming pong salamat sa inyong lahat sa panonood nyo palagi ng vlog at sa pagsubaybay sa akin, hindi lamang sa akin kundi sa buong Biyahero Team. Yan, so kaya ilang kembot na lang abutin na natin yung 4 million. Kung hindi po kayo nakakapag-subscribe, subscribe din na po kayo sa aming YouTube channel o sa ating YouTube channel. Meron na tayong 3,972,000. So, konting-konti na lang at ma-achieve na natin yung goal natin na makapag 4 million. But, hindi ko po kayo hinihikayat na mag-subscribe kung kayo po ay kumbaga napipilitan lang or kumbaga gusto nyo lamang dahil sinabi ng inyong kapitbahay. Gusto ko po yung magsusubscribe kayo dahil gusto nyo po yung ginagawa namin or gusto nyo yung content na ginagawa nating pagtulong o yung pag-charity. Gusto ko kasi yung organic po mga kababayan. Ano po, hindi yung maging display lang yung 4 million natin pero yung iba hindi naman talaga gusto ay napilitan lang mag-subscribe. So ang gusto ko kasi yung galing sa puso yung magsusubscribe po sa atin. Di ba tama naman po ako? Maganda yung magsusubscribe ka dahil gusto mo yung taong isusubscribe mo. Kaya, ayan, konting kembot na lang para makapag-countdown tayo. Sana po ay napapanood pa rin tayo saan mang sulok ng mundo. Na po, marami pong salamat sa inyong lahat mga kababayan on behalf of PP Team. God bless po sa inyong lahat. I love you. Bye-bye.